Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, atin pong talakayin at tunghayan ng isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Jeremy ng Bulacan. Dear Dr. Love, ako po si Jeremy, 36 anyos ng Bulacan. Ako po ay may pisikal na karamdaman. Meron lamang po akong ilalapit na suliranin tungkol sa aking ka-live-in partner. Kami po ay may isang anak. Naoobserbahan ko po kasi na sa tuwing may nagagawa akong konting pagkakamali sa kanya, ay sobrang galit na po siya. Yung parang ang bigat-bigat ng nagawa ko. Hindi ko alam kung anong pinaghuhugutan niya, Dr. Love. Simula kasi nang nagkasakit ako ay tila iba na ang trato niya sa akin. Dahil ba hindi na ako makapagtrabaho ng maayos? Sa sitwasyon kong ito ay gusto ko lang sana ng may karamay, kaagapay, at maging comfort na din sa aking buhay. Pero hindi ko na po nararamdaman sa kanya ito. Nag-iba na ang pakikisama niya sa akin. Tanong ko lamang po, sana, kung may pag-ibig o pagmamahal pa bang senyales sa relationship namin. Maayos naman po kami kapag nasa kondisyon siya, pero pag nag-iiba na po ang mood niya at nagalit na siya, dito ko na po nararamdaman na inutil ako sa buhay niya. Kahit may sakit ako, ay wala po talaga siyang pakialam. Wala po siyang pagpapahalaga o tulong man lamang kahit po nanlalamig na ako sa lagnat at kailangan ko ng tulong, wala po talaga siyang pakialam. Tinatawag ko pa madalas ang kapatid ko para tumingin sa akin. May pagmamahal pa po ba doon, Dr. Love? Sana po ay matugunan ninyo ang aking liham. Umaasa, Jeremy ng Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Jeremy ng Bulacan. Well, siguro Jeremy, dapat malaman mo at itanong mo sa kanya ano ba talaga ang pinaghuhugutan mo. Bakit konting hindi na ako nakapaghugas ng kamay, galit na galit ka? You know? Hindi ko lamang nalagyan ng coaster yung basong iniinuman ko sa lamesa natin. Galit na galit ka para napakasamang tao ko na. Ano bang pinanggagalingan yan? Ano bang dahilan ng ikinagagalit mo sa akin? Una, Jeremy, hindi ko masasabi sa iyo kung mahal ka pa nitong babaeng ito dahil hindi ko naman siya kilala. See? Pagbabasihan lamang natin yung kilos niya. Doon lamang tayo huhusga sa kilos niya. O, na naman. Sasabihin, huwag kayong judgmental. Kalukuhan yung huwag kayong judgmental. Araw-araw, judgmental tayo. Araw-araw meron tayong hinahatulan. Huwag kayong plastic. Di ba? Halimbawa, meron kayo nakitang mga bata dyan sa tabi ng karsada, lalo ngayon magpapasko. Mga batang nandyan sa tabi ng karsada na mamalimos. Sumasakay sa mga tumatakbong jeep, tumatakbong bus. O hindi ba hinahatulan natin yan? Saan nandun ang mga magulang nitong mga batang ito? Mga irresponsable mga magulang niyan. Ay, totoo. Hinahatulan natin base doon sa kanilang ginagawa at sa kanilang mga sinasabi at sa uri ng kanilang paumuhay. Kaya tayo umahatol. Kaya nga meron tayong judges eh. Now, sa isang nagmamahalan katulad mo, Jeremy, na nagkukunwa-kunwarian kayo mag-asawa, dapat yung kalivin mo, nagkukunwa-kunwarian ding asawa mo, na pag ikaw may lagnat, pinupunasan ka ng bimpo na basa para bumaba ang lagnat mo. Nandun siya para makiramay sa iyo, agapayan ka, tulungan ka, bigyan ka ng comfort. Kung nahihirapan kang huminga, mapasipayan ka ng abaniko. Ganyan ang role ng isang kasama sa buhay, pero hindi yata nangyayari.
So kung ang itatanong mo sa akin, mahal ka pa ba ng kalibin mo? Ewan ko. Pero wala ako nakikitang signs na mahal ka niya. Baka sa kanya lang umiinog ang mundo niya. At para sa iyo, hindi ka na importante sa kanya. Kasi pag may sakit ka, wala siyang pakialam sa iyo. Hindi ganyan ang pakikipagrelasyon. Now, siguro Jeremy, panahon na para mag-isip-isip ka. Panahon na para magdesisyon ka. After all, wala namang naganap na kasalan, wala namang validong kasal na maaaring mahirapan kang magdesisyon para hiwalayan siya. Kasi ang sinasabi ko sa iyo, Jeremy, kung hindi ka na maligaya sa isang relasyon katulad niyan na hindi naman valid ang pagsasama ninyo, abay malaya kang makakabitaw. Paano yung anak ko? Tungkulin mo yung anak mo na suportahan mo. Kung ang bata ay minor de edad, doon yan sa nanay niya. Hindi mo pwedeng kunin yan. May batas na ganun. Pero kinakailangan suportahan mo yung batang yan. Kasi hindi po pwedeng magsama kayo ng ganyan ang inyong pag-uugaling dalawa. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa